King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 473. Stay Saint Chin Inheritance. Gamit ang isang putok, ang pinuno ng isa sa 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country ay ipinadala na lumipad mula sa langit. Nataranta ang mga eksperto ng flooding Lake City, habang halos lumuwa ang mga mata nina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Hindi parang naisip nila na hindi mapoprotektahan ni Zhao Feng ang kanyang sarili laban sa dalawang True Lord ranks. Pagkatapos ng lahat, nakarinig sila ng mga chismis tungkol kay Zhao Feng sa cloud area, ngunit nakakagulat pa rin ito. Nararapat nga sa kanya ang titulong napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang Qin Sword Palace Master ay hindi man lang makalaban. Magkatrabaho man ang dalawa, hindi nila siya mapipigilan. Ang puso ni Jiang Sanfeng ay napuno ng pananabik matapos ang pagkabigla. Masyadong casual ang chapter leader. Paano niya nasisipa ang parteng iyon ng isang babae? Medyo namula ang mukha ni Dai Ye. Gayunpaman, masasabi niyang hindi sinasadyang sumipa si Zhao Feng doon. Para bang ang Qin Sword Palace Master ay isang balangkas lamang sa mga mata ni Zhao Feng. Sa parehong sandali, Hua! Nag-react ang mga eksperto sa loob ng flooding Lake City at nagkagulo. Masyado siyang mabilis. Paano magiging napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng True Lord ranks? Masyadong mabilis ang mga kilos ni Zhao Feng, kaya hindi ito nakikita ng karamihan sa mga tao. Gayunpaman, nakita nila ang Qin Sword Palace Master na pinalipad sa isang sipa, at natigilan sila. Huminga ng malamig ang flooding Lake City Lord sa hindi kalayuan. Tumingin siya kay Zhao Feng na may masalimuot na ekspresyon na naglalaman ng pag-iingat, pagkabigla, at pakiramdam ng swerte na hindi niya maipaliwanag. Noong una niyang nakilala si Zhao Feng, nalaman ng flooding Lake City Lord ang tungkol sa talentadong bloodline ni Zhao Feng at ang kanyang God's spiritual eye. Dahil sa paghangang ito ay pinilit niya si Zhao Feng na maging kanyang magiging manugang. At napatunayan ngayon na tama siyang gawin iyon. Ang kanyang hinaharap na manugang ay naging isang dragon at isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang lakas ni Zhao Feng ay mas malaki kaysa sa kanya. Zhao Feng, ibabalik ko ang kahihiyan ngayon ng 10 beses. Lumitaw ang puot sa mga mata ng master ng Qin Sword Palace habang hinawakan niya ang kanyang dibdib at umubo ng mas maraming dugo. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Naisip niya na ang pagsipa niya ngayon lang ay maaaring hindi makatayo ng kalahating araw ang babaeng ito. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang bahaging sinipa niya ay napakalambot, na nagpawalang bisa sa ilan sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit na noon, ang Qin Sword Palace Master ay malubhang nasugatan at halos hindi na makatayo. Dagdag pa sa katotohanan na ang kanyang Qin ay nawasak, ang kanyang kasalukuyang battle power ay bumaba ng 30 hanggang 40%. Ang Qin Sword Palace Master ay naging isang bahid ng liwanag na kumari pa ng takbo. Ibalik ito ng 10 beses. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang naging Asher ang kanyang mata at naghanda siyang gumamit ng Wind Lightning Eye Flame o Asher Piercing Slash para patayin siya. Tumigil ka! Sigaw ng flooding Lake City Lord. Naramdaman niya ang kapangyarihan mula sa bloodline ng mata ni Zhao Feng na nagpang-inig sa kanyang puso. Nagpunta siya sa Sacred True Dragon Gathering at nakita ang mga diskarte sa mata ni Zhao Feng. Alam ng flooding Lake City Lord na kung matagumpay na ginamit ni Zhao Feng ang pag-ataking ito, tiyak na mamamatay ang Qin Sword Palace Master. City Lord Liu. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at nawala ang kanyang layunin sa pagpatay, hinayaan ang Qin Sword Palace Master na mabuhay. Ang Qin Sword Palace Master, na kasalukuyang tumatakbo palayo, ay biglang nakaramdam ng aura ng kamatayan na sumalubong sa kanya. Tila hindi niya namalayan na halos umabot na sa wakas ang kanyang buhay. Zhao Feng, kinikilala ko ang iyong lakas. Marahil ay hindi gaanong mga tao sa dakilang bansa ang iyong kapareha. Napabuntong hininga ang flooding Lake City Lord. Kaharap ang magiging manugang na ito, parang wala siyang magawa. Sa lakas na ipinakita ni Zhao Feng, alam ng City Lord na wala itong silbi kahit na siya at ang Qin Sword Palace Master ay magsama. Gayunpaman, ang flooding Lake City Lord ay naguguluhan din. Si Zhao Feng ay tila walang awa sa ilang tao, tulad ng Qin Sword Palace Master ngayon lang.
Ang pagkilos ng pagpatay sa kanya ay maaaring makamit sa isang pag-iisip. Gayunpaman, si Zhao Feng ay mainit patungo sa Flooding Lake City Lord, na nagpapahintulot sa kanya na umatake ng hindi man lang lumalaban. Nagsimulang pawisan ng malamig ang Flooding Lake City Lord. Kung iba ito, malamang matagal na silang pinatay ni Zhao Feng. Sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Nagsimulang magnilay-nilay ang Flooding Lake City Lord habang nagsasalita siya. Mula sa kasalukuyang ugali ni Zhao Feng, parang hindi niya kailanman inisip ang City Lord bilang isang kaaway noong una. Hinayaan pa niyang mabuhay ang Qin Sword Palace Master dahil sa kahilingan ng City Lord. Sinabi ko na sa iyo na narito ako upang tuparin ang aking pangako, kunin si Chengxen bilang aking asawa. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mapangiti. Nang marinig ito, ang lahat ay nagsimulang mag-usap. Lahat, ang Flooding Lake City Lord, Liu Yuan, Jiang Sanfeng, Dai Ye, ay hindi makapaniwala. Talagang bumalik ka para kunin si Chengxen bilang asawa mo. Napakakulay ng ekspresyon ng Flooding Lake City Lord. Si Zhao Feng ay tumango ng may kasalanan. Pero hindi ko alam na hindi na siya bumalik. Walang nangyari ayon sa plano. Noon, pinilit ng Flooding Lake City Lord si Zhao Feng sa kasal at ang huli ay tumakas sa bansa. Ngayon, bumalik si Zhao Feng, at wala pa ang magiging asawa. Ininspeksyon ng Flooding Lake City Lord si Zhao Feng ng mahabang panahon bago bumantong hininga. Namumukadkad at nalalanta ang mga bulaklak. Sumama ka sa akin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang gusali sa City Lord's Palace. Nakaupo sa silid sina Liu Jiushan, Zhao Feng, Dai Ye, at Jiang Sanfeng. Pumasok si Chengxen sa Sky Saint Qin Inheritance. Ito ay hindi isang malaking pamana kumpara sa 4 na mahusay na pamana, ngunit ito ay lubhang misteryoso at hindi pangkaraniwan. Ang pamana na ito ay lumitaw lamang ng 2 o 3 beses sa nakalipas na 10,000 taon at hindi gaanong nalalaman tungkol dito. Sabi ni Liu Jiushan. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering, si Zhao Feng at ang iba pang napakahusay na kamanghamanghang henyo ay nakipaglaban ng husto upang makapasok sa mga mana. Sa gitna nila, sina Yu Tianhao at Xin Huang ay pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Si Kang Yuyo ay pumasok sa Seven Sword Inheritance. Pumasok sa Mystic Eyes Inheritance sina Goddess Bingwei at Tantay Lanyo. Hindi gaanong pinansin ni Zhao Feng ang iba. Halimbawa, si Prince Jin, Tian Yunji, Wang Xiaoguai, at Liu Chengxen ay lahat ay pumili ng kanilang sariling mga mana. Ang bilang ng mga tao mula sa Canopy Great Country na nagawang makapasok sa isang mana sa pagkakataong ito ay higit pa sa iba, ngunit si Liu Chengxen ay ang tanging isa mula sa Canopy Great Country na hindi bumalik. Ang Kapitan ay lumitaw sa mukha ng Flooding Lake City Lord habang nanlulumo ang kanyang mga mata. Nakikinig hanggang dito. Ang puso ni Zhao Feng ay nagpupumiglas at hindi manatiling kalmado. Hindi lang kasalanan. Parang may kakaiba sa puso niya. Ang mahinahong puso ni Zhao Feng ay tila nabasag. Nagkaroon siya ng isang instant kung saan, kung wala siyang gagawin tungkol dito, lalawak lamang ang bitek sa kanyang puso. Ito ba ay isang buhol sa puso? Hindi inakala ni Zhao Feng na ang aksidente ni Liu Chengxen ay makakaapekto sa kanya ng husto. Parang hindi niya naisip na, baka kung namatay si Liu Chengxen, hindi na magiging mabisa ang pangako. Gayunpaman, sa sandaling nagsimulang mag-isip ng ganito si Zhao Feng, ang damdaming iyon sa kanyang puso ay lalakas at ang bitek ay lalago. Dahan-dahan, lumitaw ang mga palatandaan ng pakikibaka sa mukha ni Zhao Feng at nagsimula siyang pawisan ng malamig. Finger. Ang ekspresyon ng Flooding Lake City Lord ay kapansin-pansing nagbago habang siya ay bumulalas. Mukhang hindi niya napansin na tinawag niya si Zhao Feng kung ano ang tawag niya noon sa kanya noong nakatira siya sa City Lord Palace. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging malamig na asol, na agad na nagpakalma sa kanya. Gayunpaman, alam niyang hindi nito maaayos ang bitek sa kanyang puso. Zhao Feng. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsalita sa isang solemne na tono. Sana ang aksidente ni Chengxen ay hindi makakaapekto sa estado ng iyong puso. Ikaw ang pinakamahusay na kamanghamanghang henyo ng Azure Flower Continent at ang numero 1 henyo sa Canopy Great Country.
Ang espiritu ni Chengsen sa langit ay hindi gustong makita kang naapektuhan dahil sa kanya. Nagsimulang lumuha ang mga mata ng Flooding Lake City Lord habang nagsasalita siya. Nang marinig ni Zhao Feng ang espiritu ni Chengsen sa langit, tila siya ay tinamaan ng kidlat at natulala. Tito Liu, hindi natin masasabi kung namatay si Chengsen o wala nang walang ebidensya. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Bigla niyang naalala kung paanong hindi pa nakabalik si Zhao Yufei sa Azure Flower Continent, at hindi siya patay. Alam niyang maliit lang ang pagkakataon. Fenger, hindi mo ako kailangang aliwin. Umiling ang Flooding Lake City Lord. 1 taon na ang nakalipas mula nang matapos ang Sacred True Dragon Gathering. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi nakipagtalo si Zhao Feng. Alam din niya na napakaliit ng pagkakataon na buhay pa si Chengsen. Tito Liu, ano ang maaari kong gawin? Hindi mapatahimik ang emosyon ni Zhao Feng. Kumikislap ang mga mata ng Flooding Lake City Lord habang sinisiyasat niya ang napakahusay na kamangha-manghang henyo na ito. Ang lakas ni Zhao Feng ay hindi maarok at ang Flooding Lake City Lord ay hindi maaninag ito. Alam niyang may potensyal si Zhao Feng at maaaring gawin ang anumang hilingin niya. Gayunpaman, ang kaisipang ito sa lalong madaling panahon ay sumagi sa isip ng Flooding Lake City Lord. Zhao Feng, kailangan muna nating kumpirmahin kung patay na ba siya o hindi at ayusin ang buhol ng puso mo. Mabagal na sabi ng Flooding Lake City Lord. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magulat. Ang Flooding Lake City Lord ay hindi humingi ng isang bagay na katawa-tawa at sa halip ay tinulungan siya. Siyempre, parehong gustong malaman ng Flooding Lake City Lord at Zhao Feng kung namatay na ba si Liu Chengsen o hindi pa. Maaari ko bang tanungin si Tio Liu kung ano ang maaari kong gawin upang makumpirma kung siya ay buhay o patay na? Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang mga mana ay napakalayo mula sa Azure Flower Continent at hindi nila alam ang partikular na lokasyon ng Sky Saint Qin Inheritance. May dalawang paraan. Ang Flooding Lake City Lord ay huminto bago nagsalita. Ang una ay ang hanapin ang Sky Saint Qin Inheritance sa iyong sarili o hintayin ang susunod na mag-asawang Sacred True Dragon Gatherings at maghanap ng taong papasok sa loob para malaman. Si Zhao Feng at ang iba pa ay humiling. Ang pamamaraang ito ay umasa ng labis sa swerte. Ang Sky Saint Qin Inheritance ay lumitaw lamang ng 2 o 3 beses sa nakalipas na 10,000 taon. Sino ang nakakaalam kung kailan ito maaaring lumitaw muli? Higit pa rito, ang Sacred True Dragon Gathering ay ginaganap lamang 1 beses bawat 10 taon. Ang pangalawang paraan. Ang Dao of Divination ay makikita ang mga resulta ng hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ng Flooding Lake City Lord. Panghuhula. Nagliwanag din ang mga mata ni Zhao Feng. Ang 6 Warlock Divine Sage ng Canopy Great Country ay maaaring may ganitong kapangyarihan. Ang problema lang ay ilang beses kong hiniling na makipagkita sa Sage, ngunit hindi ako nagkaroon ng kapalaran na gawin iyon. King of Gods, Kabanata 474. 6 Warlock Divine Tower. 6 Warlock Divine Sage. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya kay Jiang Sanfeng at si Dai Ye sa tabi niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zhao Feng ang pamagat na 6 Warlock Divine Sage. Bigla niyang naalala si Liu Chengsen na nagkwento sa pagkuha ng mga disipulo ng Sage. Kinuha ng Sage ang 3 babaeng disipulo na Nagel Inang ng Dao of Life, ng Dao of Charm, at ng Dao of Entertainment ayon sa pagkakabanggit. Ang Nagel Inang ng Dao of Charm ay si Empress Qin. Ang kaalamang ito ay hindi gaanong lihim sa itaas na antas ng Canopy Great Country. Ayon sa sinabi ni Liu Chengsen, ang Nagel Inang sa Dao of Entertainment ay ang kanyang ina, na pinatay ni Empress Qin. Ang master ni Chengsen ang Nagel Inang sa Dao of Life, at sinabihan siya ng kanyang master na palitan ang kanyang pangalan dahil may kinalaman ito sa kanyang kinabukasan. Nangangahulugan ito na si Liu Chengsen ay isang junior ng parehong Dao of Life at Dao of Entertainment cultivators. Isang imahe ang dahan-daang nabuo sa isip ni Zhao Feng. Kaya ang senior ni Chengsen ay ang 6 Warlock Divine Sage. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na sabihin. Tama, nakilala pa ni Chengsen ang Sage bago ang Sacred True Dragon Gathering. Sa oras na iyon, kinalkula ng Sage na ang pagkakataon ng Heaven's Legacy Inheritance na kumonekta sa kontinente ay tumataas.
Nagsimulang mag-isip ang Flooding Lake City Lord. Natahimik si Zhao Fang. Parang hindi simple ang Six Warlock Divine Sage. Maging sina Jiang Sanfeng at Dai Ye na papunta sa Cloud Area ay may Six Warlock Divine Sage sa likod nito. Sa oras na iyon, naguguluhan si Zhao Fang kung bakit sigurado ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion na si Zhao Fang ay hindi namatay sa mana at kung bakit ang Deputy Patriarch ay nagsisikap na hanapin siya. Kung ang isa ay hindi bumalik pagkatapos ng mahabang panahon, malamang napatay na sila. Nakilala na talaga ng Deputy Patriarch ang Sage at nagpadala ng mga tao para hanapin ang Chapter Leader Zhao. Isa lang kami sa mga grupong pinadala sa Cloud Area. Tumanggo si Jiang Sanfeng at kinumpirma. Sa totoo lang, kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sa dami ng nalalaman niya, tila mas misteryoso ang Sage. Kahit na ang Six Warlock Divine Sage ay hindi lumahok sa mga usapin ng Canopy Great Country, ang kanyang katayuan ay napakataas. Ang Sage ay napakaraming kaalaman at alam ang halos lahat ng bagay, mga arrays, panghuhula, geografiya. Sinabi ng mga alingawngaw na kahit ang mga nasa Origin Core Realm ay pumunta upang bisitahin ang Sage. Mukhang kailangan kong pumunta sa Six Warlock Divine Tower. Nagpasya si Zhao Fang at dahan-dahang tumayo. Sa simula, siya at ang Flooding Lake City Lord ay magkaaway dahil sa Iron Blood Religion at relasyon ng pamilyang Liu. Alam din ito ng Flooding Lake City Lord at alam niyang hindi makakatagal dito si Zhao Fang. Zhao Fang, ang Sage ay nag-iisa at hindi man lang nakita si Empress Qin. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Si Empress Qin ay disipulo ng Sage, kaya makikita ng isa kung gaano kahirap bisitahin ang Sage mula sa katotohanan na kahit ang alagad ng Sage ay hindi nakikita ang Sage. Gaano man kahirap ito, palaging sulit na subukan. Tumayo si Zhao Fang, nagpaalam, at umalis sa City Lord's Palace kasama sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Sa puntong ito, ang mga eksperto ng pamilyang Liu na malapit sa Flooding Lake City ay maaari lamang panoorin ang ginto at berdeng ibong inaalis ang tatlo. Walang nang ahas na pigilan sila. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang balita tungkol sa pagsupil ni Zhao Fang sa dalawang True Lord rank sa Flooding Lake City. Maaaring isipin na, hindi nagtagal pagkatapos kumalat ang unang balitang iyon, ang balita ng pagbabalik ni Zhao Fang sa kontinente ay kakalat sa buong Canopy Great Country. Pupunta muna tayo sa Taigan Mountain. Mahinang sabi ni Zhao Fang habang nakaupo sa gold and green na ibon. Bagamat naguguluhan si Jiang Sanfeng, hindi siya nagdalawang isip bago tumungo sa Taigan Mountain. Kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa mamaya, nakilala ni Zhao Fang si Master Taigan. Zhao Fang, bumalik ka na. Nagulat si Master Taigan. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita si Zhao Fang. Pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, si Zhao Fang ay itinuring na isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, at maraming chismis na hindi siya babalik mula sa mana. Tulad ng karamihan sa mga tao, inisip ni Master Taigan na si Zhao Fang ay namatay sa mana, at wala siyang gaanong pag-asa. Master Taigan, nandito ako para sa isang bagay ngayon. Diretso si Zhao Fang sa bagay na nasa kamay. 2 taon na ang nakalilipas, pumunta si Zhao Fang dito para lumahok sa paggawa ng Wheel of Light and Darkness. Bagamat hindi nakita ni Zhao Fang ang orihinal na mga blueprint at hindi lumahok sa pinakamahalagang proseso, alam niya ang lahat tungkol sa mga aktwal na bahagi. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga imahe ng lahat ng bahagi. Hindi magiging napakahirap kung gusto nilang gumawa ng pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness. Sa iyong kasalukuyang paglilinang at kontrol, hindi magiging mahirap na gumawa ng isang pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness, o kahit na ang buong bagay, kung nagtrabaho ka sa akin. Tumawa si Master Taigan. Halatang tiwala siya kay Zhao Fang. Noong matagumpay nilang ginawa ang Wheel of Light and Darkness, kalahati ng trabaho ay ginawa ni Zhao Fang. Sa oras na iyon, si Zhao Fang ay nasa maliit lamang na 6th o 7th sky ng Ascended Realm, at ang kanyang bloodline power ay hindi kahit isang ikasampu na kasing lakas ng ngayon. Siyempre, basta may materials ka. Naniniwala ako na hindi dapat ganoon kahirap ang Iron Blood Religion. Gayunpaman, kung gusto mong gawin ang kumpletong Wheel of Light and Darkness, kakailanganin mong sumang-ayon ang Deputy Patriarch,
dahil kailangan kong panatilihing sikreto ang orihinal na mga blueprint. Ang mga salita ni Master Taigan ay umikot. Kahit na gusto ni Zhao Feng na lumikha ng isang pinasimple na bersyon, ang dami ng mga mapagkukunang kailangan ay napakalaki pa rin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. At saka, hindi ko kailangan ng kompletong bersyon. Ang ngiti ni Zhao Feng ay naglalaman ng kumpiyansa. Ilang samsam ng digmaan ang nakuha niya mula sa Purple Saint Ruins at pinatay ang lahat ng True Lord ranks na iyon. Dahil sa limitasyon ni First Elder sa kanyang cultivation, hindi niya magagamit ang kompletong bersyon ng Will of Light and Darkness. Kailangang malaman ng isa na ang kalahating hakbang na Origin Core Realm cultivation ng Deputy Patriarch ay halos hindi sapat para magamit ang kapangyarihan ng Will of Light and Darkness. Ilang sandali pa, pumasok sina Zhao Feng at Master Taigan sa forge. Shua. Naglabas si Zhao Feng ng isang malaking grupo ng mga mahalagang mapagkukunan, at mga bundok ng mga primal crystal na bato. Sapat na ba ito? Tanong ni Zhao Feng. Ito ay higit pa sa sapat upang gawin ang tunay na bagay. Naningkit ang mga mata ni Master Taigan. Napuno siya ng pananabik at pagmamahal habang nakatingin siya sa sandamakmak na mapagkukunan. Karamihan sa mga mapagkukunan dito ay wala na sa kontinenteng ito. Noong gustong gawin ng Deputy Patriarch ang Will of Light and Darkness, gumamit siya ng hindi mabilang na mapagkukunan, at kahit ang Iron Blood Religion ay hindi madaling gumawa ng pangalawa. Gayunpaman, tila madaling hinugot ni Zhao Feng ang gayong mga mapagkukunan. Ang halaga ng mga mapagkukunang ito ay higit pa sa sapat upang gawin ang tunay na bagay kung gusto mo, ngunit tatagal sila ng halos kalahating buwan upang ayusin. Sabi ni Master Taigan. Bagamat ang mga mapagkukunang kinuha ni Zhao Feng ay lubos na katulad sa orihinal na mga mapagkukunan, mayroong ilang mga bahagyang pagkakaiba. Sige, sa kalahating buwan na ito, pupunta ako sa Six Warlock Divine Tower. Hindi nagulat si Zhao Feng. Nagpadala siya ng mga tao upang maghanap ng mga mapagkukunan sa lugar ng Cloud, ngunit dahil malayo ang lugar ng Cloud, hindi mahanap ang ilang mga mapagkukunan at nangangailangan ng mga kapalit. Pagkatapos ng gawaing iyon, umalis sina Zhao Feng, Jiang Sanfeng, at Dai Ye. Napakayaman nitong si Zhao Feng. Hindi maiwasang mapaisip ni Master Taigan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng tatlo. Ang mga mapagkukunan na kinuha ni Zhao Feng ay nagkakahalaga ng higit sa 10 beses ang halaga ng isang pinasimpleng Will of Light and Darkness, ngunit ibinigay ni Zhao Feng ang mga natira kay Master Taigan bilang bayad. Malinaw na hindi alam ni Master Taigan na si Zhao Feng ay may maalamat na Earth Grade item. Bakit siya mag-aalala tungkol sa ilang mga item sa Spiritual Grade? Kahit 10,000 mga item na Spiritual Grade na magkasama ay hindi nagkakahalaga ng isang Earth Grade item. Ang ranggo ng isang kompletong Will of Light and Darkness ay nasa pagitan ng High Tier at Peak Tier Spiritual Grade. Ang isang pinasimpleng bersyon ay mas mataas sa normal na Middle Tier Spiritual Grade dahil kailangan itong gumana bilang braso ng First Elder. Dang! 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 Pagkaalis ng tatlo ay nagsimulang manginig ang mga gamit sa forge na parang may kinakatakutan. Ano ang nangyayari? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Master Taigan. Hindi ito nangyari kahit noong nilikha ang Will of Light and Darkness. Gayunpaman, bilang isang panday, hindi nagtagal ay naalala niya ang pagkabalisa ng mga bagay na ginawa niya nang pumasok si Zhao Feng sa forge. Nang umalis si Zhao Feng, ang mga bagay na ito ay tila nagpakawalan ng hininga. Tanging ang mga item sa Peak Tier Spiritual Grade o sirang Earth Grade ay maaaring magkaroon ng ganoong epekto. Ngunit karamihan sa mga iyon ay nasa mga kamay ng sovereigns. Inisip ni Master Taigan ang mga lihim ni Zhao Feng. Pagkalipas ng ilang araw, ang ginto at berdeng ibon ay pumasok sa kailaliman ng isang burol. Chapter Leader, malapit na tayo sa Six Warlock Divine Tower. Tinuro ni Dai Ye ang harapan. Ngumiti si Zhao Feng. Nakita ko na. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakakita ng isang itim na 6 na panig na tore. Ang Six Warlock Divine Tower ay may 49 na palapag, at ito ay binalot ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagawang bahagyang labanan ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Bilang paggalang, hindi inilipat ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power kung sakaling hindi ito magpapasa sa Sage. So,
So, inalis ng tatlo ang gold and green na ibon at bumaba sa harap ng 6 Warlock Divine Tower. Shua. Si Zhao Feng ang unang dumating at hindi niya itinago ang kanyang True Lord rank aura. Sa kasalukuyan ay may 12 ng mga bisita dito. Marami sa kanila ay nasa True Spirit Realm, at 4 o 5 sa kanila ay nasa True Lord rank. Isa pang True Lord rank ang dumating, at napakabata pa niya. Nagbago ang ekspresyon ng ilang bisita. Maging ang ibang True Lord ranks ay nag-inspection kay Zhao Feng nang may pagtataka. Siya yon. Siya na talaga. Zhao Feng, isa sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering. Bulalas mula sa mga bisita. Mabilis na nakilala ng marami si Zhao Feng. Nakakita rin si Zhao Feng ng ilang pamilyar na figure. King of Gods, Kabanata 475. Nagtagpo ang mga kaaway. Ang pagdating ni Zhao Feng ay naging sanhi ng pag-uusap ng mga tao sa harap ng 6 Warlock Divine Tower. Si Zhao Feng ay isa sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo mula sa Sacred True Dragon Gathering. Nakilala agad siya ng ilan sa mga tao. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang matapos ang Sacred True Dragon Gathering, at ang pangalan ng napakahusay na kamanghamanghang henyo ay kumalat sa buong kontinente. Kabilang sa 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo, sina Zhao Feng at Yu Tianhao ay ang Panginoon ng napakahusay na kamanghamanghang henyo na nakatayo sa tuktok ng kasalukuyang panahon. Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang mga tao at nakita niya ang ilang pamilyar na figure. Nandyan sina Prince Jin, Tian Yunji, at maging si Mo Tianyi mula sa Heavenly Yuan Clan. Bukod sa kanila, mayroon ding isang napakagandang babae na nakasuot ng ganap na itim na kakaiba ang aura. Nang makita ng babaeng nakaitim si Zhao Feng, bahagyang huminto siya. Zhao Feng, bumalik ka mula sa mana. Kumusta si Sister Yufei? Apurahang tanong ni Mo Tianyi nang makita niya si Zhao Feng. Ang buong dahilan kung bakit siya nasa 6 Warlock Divine Tower sa unang lugar ay upang kumpirmahin kung si Zhao Yufei ay buhay o hindi. Hindi pa siya nakabalik sa kontinente kahit na 6 na buwan na siyang nasa mahiwagang mana, ngunit hindi sumuko ang Heavenly Yuan Clan. Nang tanungin ni Mo Tianyi ang kanyang tanong, lahat ng mga eksperto sa True Spirit Realm, lalo na ang mga nasa True Lord rank, ay nakinig. Ang pinakahuling Sacred True Dragon Gathering ay ang pinakamahusay sa ilang milenia. Hindi lamang bumaba ang lahat ng 4 na dakilang mana, mayroon pang ang makapangyarihang hindi kilalang mana. Bago ito, hindi pa bumabalik ang 2 pumasok sa hindi kilalang mana, pero ngayon, nakabalik na ang isa, kaya lahat ng iba ay curious. Mo Tianyi. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at hindi agad sinagot ang tanong. Maraming tao sa harap ng 6 Warlock Divine Tower. Bakit madaling magbigay ng impormasyon si Zhao Feng tungkol sa hindi kilalang mana? Medyo awkward ang pakiramdam ni Mo Tianyi. Minadali niya ito. Hindi magandang lugar para pag-usapan ang mga sikretong ito. Ang mga taong nakikinig ay halatang bigo, at ang mga kilay ng ilan sa True Lord ranks ay kumunot, halatang hindi nasisiyahan. Tumayo si Zhao Feng na may kumpiyansa ng ngiti at ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya. Sa kanyang lakas, wala siyang kinatatakutan. Brother Zhao, laking gulat ko nang makita ka rito. Naniniwala akong matutuwa ang mga elder ng Heavenly Yuan Clan na makita ka. Ngumiti si Mo Tianyi at binati si Zhao Feng. Hindi niya agad nasundan ang misteryosong mana. Hindi nagtagal ay dumating si Prince Jin, Tian Yunji, at ang kumpanya para batiin din si Zhao Feng. Maging ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay dumating upang magpakilala. Ito ay isang kaluwalhatian upang makipag-usap sa isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, at tulad ng isang kwento ay maaaring sabihin sa kanilang mga kaibigan mamaya. Mapagpakumbaba na nakipag-ugnayan si Zhao Feng sa mga eksperto. Dahil ang lahat ay naghihintay dito, ano ang sitwasyon sa 6 Warlock Divine Tower? Tanong ni Zhao Feng. Malinaw na maraming tao dito na gustong humingi ng mga payo o kailangan ng panghuhula. Gustong pasalamatan ni Tian Yunji ang sage at makatanggap ng mga payo. Nandito si Mo Tianyi upang tanungin ang sage para sa lokasyon ni Zhao Yufei. Ang sage ay nag-iisa sa huling ilang buwan at hinuhulaan ang hinaharap ng kontinente. Walang nakakaalam kung kailan lalabas ang sage. Baka malapit na o medyo matagal pa.
Tama, naghihintay tayong lahat dito sa Sage. Isa itong pagkakataon. Nagbubulungan ang lahat. Nakuha ni Zhao Fang ang diwa ng sitwasyon matapos marinig ang lahat. Sa madaling salita, ito ay isang linya, at lahat ay naghihintay. Kailangan kong gawin ang Will of Light and Darkness at bumalik sa headquarters ng Iron Blood Religion. Napaisip si Zhao Fang. Hindi siya makapaghintay ng masyadong matagal, ngunit kung aalis siya sa kalagitnaan, maaaring mawalan siya ng pagkakataong makilala ang Sage. Kapag lumabas ang Sage sa pag-iisa, maaaring magsimulang maglakbay ang Sage sa buong lugar. Mahirap hanapin ang Sage sa oras na iyon. So, sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay lumipad at dumaong sa kaliwa at kanan ni Zhao Fang. Chapter Leader, subukan ko. Siguro kung alam ng Sage na nandito ang isa sa mga napakahusay na kamangha-manghang henyo, lalabas na siya. Ngumiti si Jiang Sanfeng at nagmungkahi. Gusto niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon para makabalik si Zhao Fang sa Iron Blood Religion. Hindi ito pinigilan ni Zhao Fang, ang kanyang katahimikan ay naghudyat kay Jiang Sanfeng na subukan. Naway iulat ng mga priest ng Six Warlock Divine Tower na narito na ang chapter leader Zhao, isa sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo. Itinaas ni Jiang Sanfeng ang kanyang ulo at sinigawan ang mga figures sa Six Warlock Divine Tower. Bukod sa maalamat na Sage, may iba pang mga eksperto at pari na naruroon. Isa sa 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo. Ang mga figures sa Six Warlock Divine Tower ay mukhang kakaiba sa ibaba. Kung tutuusin, hindi lang ang Sage ang nakakapag-divine ng mga bagay. Ang 5 napakahusay na kamangha-manghang henyo ng panahong ito ay nalampasan ang nakalipas na ilang dosenang henerasyon at manggaguna sa kinabukasan ng kontinenteng ito. Alam ng ilan sa mga pari ang ilang panghuhula. Sa makatuwid, ang hitsura ni Zhao Fang ay umaakit din sa pag-usisa ng ilang eksperto sa loob ng Six Warlock Divine Tower. Ang ilan sa mga eksperto sa panghuhula ay tumingin kay Zhao Fang na may kumikislap na mga mata at nagsimulang hulaan ang kanyang hinaharap. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi nakakuha ng anumang mga resulta. Ipinikit ng isa sa mga matatandang may puting balbas ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-divine pa ng may nanginginig na katawan. Wow! Umagos ang dugo mula sa bibig ng matandang may balbas na puti. Master! Bulalas ng kalapit na mga pari habang umalalay sa kanya. Talagang karapat-dapat siyang maging napakahusay na kamangha-manghang henyo. Minsang sinabi ng Sage na sila ang mamumuno sa tuktok ng kontinente at malapit na nauugnay sa pamana ng langit. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay nagpunas ng dugo habang sinisiyasat niyang mabuti ang asol na buhok na kabataan. Dahil sa pansamantalang kaguluhan sa Six Warlock Divine Tower, nagkatinginan ang 12-dosenang tao sa ibaba. Wala sa kanila ang mag-aakalang ang isang master ng panghuhula ay uubo ng dugo kapag gumagawa ng panghuhula kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay nanatiling hindi natinag at hindi nag-abala sa mga pari sa Six Warlock Divine Tower. Mga nakatatanda ng Six Warlock Divine Tower, ang chapter leader ay may mahalagang isyo na itatanong sa Sage. Sana mapapasok mo siya. Mabilis na sabi ni Jiang Sanfeng. Nang marinig ito, umaasa ang grupo sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Maaaring makatanggap ng espesyal na pagtrato ang isang napakahusay na kamangha-manghang henyo mula sa Six Warlock Divine Tower. Sumilay ang lamig sa mga mata ng babaeng nakatikip ng itim sa tabi ni Prince Jin. Ang maputing balbas na matandang lalaki sa Six Warlock Divine Tower ay umubo. Sinabi ng Sage na lilito siya sa tamang panahon. Bagamat napaka-interesado kung tumulong sa isang napakahusay na kamangha-manghang henyo, wala akong kakayahang gawin iyon. Nang marinig ito, nadismaya ang grupo. Hindi nagulat si Zhao Fang. Nilinggan niya ang babaeng nakaitim na katabi ni Prince Jin. Empress, ang tagal na nating hindi nagkikita. Ngumiti si Zhao Fang. Tila nakita ng kanyang tingin ang itim na belo na nakatikip sa mukha ng babae. Ikaw. Nagulat ang babae at malamig na sumimangot habang hinubad niya ang itim na belo, na nagpapakita ng kakaibang mukha. Ang kanyang bawat kilos at bawat paghinga ay naghahatid ng pinakamataas na halaga ng alindog. Empress Qin. Nagulat ang mga naruroon na eksperto. Karamihan sa kanila ay hindi alam na kahit si Empress Qin ay naghihintay sa Sage.
Kung maghintay man ang alagad ng sage, mukhang hindi natin madaling makita ang sage. Marami ang umiling at bumuntong hininga. Sa pagpapakita ng sarili ni Empress Qin, naging tense ang kapaligiran. Nagkatitigan sina Zhao Feng at Empress Qin. Hindi itinago ng huli ang kanyang panlalamig o ang kanyang layunin, inilabas ang kanyang True Lord rank aura. Noon, ang balita ng pagkidnap ni Zhao Feng kay Empress Qin ay ikinagulat ng dakilang bansa. Kailan pa napahiya ng ganoon si Empress Qin? Ngayong muli silang nagkita, namumula ang mga mata niya. Zhao Feng, ang warrant para sa iyo mula sa Imperial ay hindi pa nawawalan ng bisa. Si Empress Qin ay walang paggalang kay Zhao Feng. Alam din niya na walang epekto ang Dao of Charm niya sa napakahusay na kamangha-manghang henyo na ito. Tama ba? Well, wala akong pakialam na kidnapin ka ulit. Tumawa si Zhao Feng na may mapanuksong ngiti. Kikidnapan na naman si Empress. Nang marinig ito, nabigla ang mga puso ng lahat ng naruroon. Si Zhao Feng ay hindi lamang mayabang, abot langit na ang loob niya. Kailangang malaman ng isa, ito ang Canopy Great Country, na pinamumunuan ng mga Imperial. Ikaw. Ang lakas ng loob mong sabihin sakin yan. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Empress Qin, at ang puso ng maraming tao ay bumilis. Si Zhao Feng ay nanatiling tahimik at hindi naapektuhan. Nagkatinginan ang dalawa at, kahit nagalit si Empress Qin, wala siyang nagawa. Si Prince Jin, na nasa likod ni Empress Qin, ay natigilan. Hindi niya maisip kung anong antas ang naabot ni Zhao Feng para kutsain niya si Empress Qin ng basta-basta. At kapag kumalat na ang balitang ito, tiyak na sasabihin ng mga chismis na nataman ni Zhao Feng si Empress Qin, na nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga Imperial at ng Iron Blood Religion. Kung magiging masama ito, maaari pa itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawa. Maaari bang pigilan ng Empress Qin na ito ang kanyang sarili sa pag-atake sa akin? Iniisip ni Zhao Feng kung paano lalong magagalit ang Empress o kung dapat ba niya itong ibaba ngayon. Sa sandaling ito, meow. Isang kakaibang sigaw ng isang pusa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Gumalaw ang puso ng maraming tao nang lumingon sila sa Six Warlock Divine Tower. Seng. Tamad na humikab ang isang silver and black na pusa habang tumalon ito palabas ng Six Warlock Divine Tower. Ito ba ang pusa na laging kasama ng sage? Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Nakarinig sila ng maraming alingaw-ngaw tungkol sa sage, at palaging may punto na nananatiling pareho. May pas ang laging kasama ng sage kahit saan man siya magpunta. Seng. Ang tamad na silver and black na pusa ay tumalon sa balikat ni Empress Qin. Malaking tamad na pusa, hindi ka natutulog. Masaya ang ekspresyon ni Empress Qin. Parang pamilyar siya sa malaking tamad na pasang ito. King of Gods, Kabanata 496. Maliit na pasang magnanakaw laban sa malaking tamad na pusa. Ang hitsura ng silver and black na pusa ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Mula sa reaksyon ni Empress Qin, parang ang pasang ito ang palaging kasama ng sage. Aalis ba ang sage sa pag-iisa? Nagningning ang mga mata ng mga bisita at puno sila ng pagmamadali at pag-asa. Ang sabi ng alingaw-ngaw, may kakaibang pusa na laging kasama ang sage. Ngayong lumabas na ang pasang iyon sa Six Warlock Divine Tower, ibig bang sabihin ay lumabas na ang sage sa pag-iisa? Itong pusa. Tumigil si Zhao Feng, at kumislap ang kanyang mga mata. Siya mismo ay may pusa, ngunit higit sa lahat, ang katamaran ng pasang ito ay talagang naglalaman ng hindi maipaliwanag na katalinuhan na hindi maikukumpara sa mga normal na hayop. Ito ay isang pagkakatulad sa pagitan ng maliit na pasang magnanakaw at itong malaking tamad na pusa. Higit pa rito, ang timing ng hitsura ng malaking tamad na pusa ay lubhang nagkataon. Dumating ito ng husto sina Zhao Feng at Empress Qin sa isa't isa, at naramdaman ni Zhao Feng na hindi ito nagkataon. Kailangang malaman ng isa, iniisip lang niya kung paano magagalit si Empress, at kung dapat ba niya itong atakihin on the spot. Malaking tamad na pusa, kailan lalabas si Master sa pag-iisa? Hinaplos ni Empress Qin ang balahibo ng pilak at itim na pusa, at kumuha pa siya ng ilang spiritual pills para pakainin ang pusa. Sabay buntong hininga niya. Sa standoff laban kay Zhao Feng ngayon,
naramdaman ni Empress Qin ang isang mapanganib na sensasyon na nagmumula sa kanya. Sa kabutihang palad, sinira ng hitsura ng malaking tamad na pusa ang tensyon sa pagitan nila. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay nasiyahan pagkatapos kumain ng ilang spiritual pills. Ding! 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 Ang malaking tamad na pusa ay sumandal sa katawan ni Empress Qin habang naghagis ito ng ilang lumang bronze coins sa hangin. Dahil sa eksenang ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Zhao Fang. Pagkatapos nito, ikanaway ng malaking tamad na pusa ang mga paa nito. Sinasabi mo na kakatapos lang ni Master, ngunit pagod siya at makikita niya ang mga bisita mamaya. Tanong ni Empress Qin. Ang malaking tamad na pusa ay tumanggo sa kanyang ulo at muling iwinagayway ang kanyang mga paa. Gusto mo muna akong makausap ni Master. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Empress Qin. Sinundan niya ang malaking tamad na pusa at naglakad patungo sa Six Warlock Divine Tower. Meow. Sa pangunguna ng malaking tamad na pusa, walang sinuman sa mga eksperto ng Six Warlock Divine Tower ang pumihil sa kanila, ngunit ang iba pang mga bisita ay napahinto lahat sa labas ng tore, kabilang si Zhao Fang. Priest, kung makikilala ng sage si Empress Qin, maaari mo bang tanungin kung maaari niya rin kaming papasukin? Ang mga bisitang ito ay halatang ayaw. Hindi. Si Empress Qin lang ang imbitado. Kung walang pahintulot ng sage, walang makakapasok. Hindi natinag ang mga bantay. Lord Lazy Cat, pakiusap papasukin mo kami. Hihihi, Lord Lazy Cat, mayroon akong ilang mahal at bihirang magagandang pusa para sa iyong kasiyahan. Greetings Lord Lazy Cat, narito ang ilang regalo para sa iyo. Ang mga bisitang ito ay halatang tuso, sinusubukan ang iba't ibang paraan upang makipag-ugnayan sa malaking tamad na pusa. Ang malaking tamad na pusa ay hindi umalis sa tabi ng sage at nagkaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Nangangahulugan ito na siya ang kinatawan ng sage, at ang lahat ay maaaring nakasalalay sa isang salita mula sa pasang ito. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay sumulyap sa mga tao sa paghamak at naglakad patungo sa tore. Gago. Nataranta ang lahat ng mga bisita, kabilang si Mo Tianyi. Marami sa kanila ay may mahahalagang bagay na hindi maaaring maantala. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Napakahalaga ng usapin ni Liu Chengxen. Kahit na hindi binanggit ang anumang iba pang aspeto, ito ay isang buhol sa puso na kailangang ayusin. Meow meow. Isang pamilyar na nakakapukaw na tunog ang nagmula sa tabi ng tainga ni Zhao Fang. Meow. Agad na umikot ang katawan ng malaking tamad na pusa. Isang kulay pilak na kulay abo na pusa, kalahati ng laki ng malaking tamad na pusa at may mga mata na parang hiyas, ang umupo sa balikat ni Zhao Fang. Ding! Ding! Ang munting pasang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin at walang pakialam na sumulyap sa malaking tamad na pusa. Munting pasang magnanakaw, kalahi mo ba ang tamad na pasang ito? Si Zhao Fang ay may kakaibang ekspresyon. Kung tutuusin, maraming pagkakatulad ang dalawa, at kung gusto ng dalawa ang isa't isa, marahil ay mabilis na makikita ni Zhao Fang ang sage. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay mayabang na ikinakaway ang kanyang mga paa, na iminuwestern na ito ang nag-iisang nasa ilalim ng kalangitan, na puno ng provokasyon habang nakatingin sa malaking tamad na pusa. Meow. Ang malaking tamad na pusa ay tila nagalit ng may lamig at isang babala ang lumitaw sa mga mata nito. Ipinakita nito ang kanyang mga ngipin at ikan-away ang kanyang mga paa, at mahirap isipin kung ano ang sinasabi ng malaking tamad na pusa. Ito ang aking teritoryo. Ako ang boss dito. Meow meow. Iniligpit ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga lumang tansong barya, pagkatapos ay umikot at nagsimulang iwinagayway ang puwitan nito patungo sa malaking tamad na pusa. Huminto ang malaking tamad na pusa. Nagtaka ito, ngunit pagkatapos ay nakita nito ang isang bahid ng dilaw na ihi na lumabas sa pagitan ng mga binti ng maliit na magnanakaw na pusa. Ha 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 ha. Medyo matapang ang magnanakaw na pasang ito. Naglakas loob pa itong umihi sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Maraming tao ang unang natigilan, pagkatapos ay nagsimulang umungol sa pagtawa. Nanlamig ang mukha ni Empress Qin. Naaalala pa rin niya ang maliit na pasang magnanakaw. Bumalik sa kapital, tinulungan ng magnanakaw na pusa na ito si Zhao Fang na kidnapin siya.
Meow. Nagalit agad ang malaking tamad na pusa. Umuungal ito at nagpadala ng malamig na invisible na layunin sa maliit na pasang magnanakaw na nagpayanig sa puso ng ilang True Lord ranks. Ang mga kilos ng munting pasang magnanakaw ay halatang nasaktan ang malaking tamad na pusa. Ang isang bundok ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre, at ito ang teritoryo ng malaking tamad na pusa. Paano nito pinahihintulutan ang isa pang pusa na umihi sa harap niya? Shua. Isang malabong itim na anino ang sumilay sa hangin at, bagamat mataba ang malaking tamad na pusa, dumating ito sa harap ng maliit na pasang magnanakaw. Sobrang bilis. Nagulat ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa bilis, nalampasan ng malaking tamad na pusa ang karamihan sa mga tao dito. Ang susunod na sandali, hinampas ng malaking tamad na pusa ang maliit na pasang magnanakaw. Sa laki at lakas, higit pa ito sa maliit na pasang magnanakaw. Whoosh! Nabasag ang figure ng pasang magnanakaw. Ito ay isang after-image lamang. Meow! Nagulat ang malaking tamad na pusa nang bigla itong nakaramdam ng pagbagso ng malamig na hangin mula sa likuran. Meow meow! Ang munting pasang magnanakaw ay parang multo na sumulpat sa likod ng malaking tamad na pusa habang humahampas ito patungo sa ulo ng malaking tamad na pusa. Sumigaw ang malaking tamad na pusa bago mabilis na hinaranggan ang paa ng maliit na magnanakaw na pusa at itinulak ang huli pabalik ng ilang yarda. Meow meow! Ang munting pasang magnanakaw ay bumaligtad sa hangin at tuloy-tuloy na dumapo sa lupa bago muling nawala. Ito ay malinaw na ang maliit na magnanakaw na pusa ay walang kalamangan sa lakas. Mapanuksong ngumiti ang malaking tamad na pusa bago naging anino at sumunod sa munting pasang magnanakaw. Tanging ang God Spiritual Eye ni Jiaofang ang malinaw na nakakakita sa maliit na pasang magnanakaw. Kailangang gamitin ng lahat ng ibang True Lord ranks ang kanilang spiritual sense para lang makahanap ng ilang trail. Ang malaking tamad na pasang ito ay hindi simple. Maaari nitong abutin ang maliit na pasang magnanakaw sa isang lawak. Bahagyang nagulat si Jiaofang. Bumalik sa Purple Saint Ruins, hindi mahanap ni Lu Tianyi at Yayanyo ang maliit na pasang magnanakaw kung hindi sila nagbabantay. Seng. Shua. Isang malaking figure ng pusa at isang maliit na figure ng pusa ang nagsasalpukan pabalik-balik sa harap ng Six Warlock Divine Tower. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita, ngunit karamihan sa kanila ay walang makitang detalye. Talagang karapat-dapat si Jiaofang na maging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Ang kanyang pusa lamang ay kapantay ng pusa ng sage. Bagaman ang dalawang pasang ito ay maliit, ang kanilang lakas at kakayahan ay higit pa sa normal na mga hayop. Matalas ang mga mata ng True Lord ranks, kaya masasabi nilang hindi simple ang kasaysayan ng dalawang pasang ito. Ang pusa ni Jiaofang ay talagang makakalaban sa malaking tamad na pusa ni Master. Ang puot at selos ay lumitaw sa mga mata ni Empress Qin. Alam niya ang kakayahan ng malaking tamad na pusa. Kung mayroon siyang katulad nito, kasama ang kanyang lakas at katalinuhan, maaaring sapat na siya para kontrolin ang kapalaran ng Canopy Great Country. Gayunpaman, mayroong isang pusa na kapantay ng malaking tamad na pusa, at ito ay alagang hayop ng isang kaaway. Bam! Shoo! Nag-flash sa hangin ang dalawang pusa. Pabilis ng pabilis. Ang malaking tamad na pusa ay may kalamangan sa kapangyarihan, kaya't itinutulak nito ang maliit na pasang magnanakaw sa tuwing sila ay magkasalubong. Sa kabilang banda, ang maliit na pasang magnanakaw ay mas maliksi, kaya't masisira nito ang malaking tamad na pusa sa kanyang mga paa. Gayunpaman, ang malaking tamad na pusa ay hindi normal. Bahagya lang itong naapektuhan ng nakamamanghang epekto. Isa pa, hanggat hindi nataman sa ulo, hindi ito matutulala. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay biglang sumigaw at iwinagayway ang mga paa nito, nagpapadala ng mga pa-shadow sa hangin. Ang malaking tamad na pusa ay nagulat at nagsimulang mawalan ng kalamangan. Kahit na makapal ang balat nito at medyo maliksi, may iwan ang mga madugong marka sa tuwing tinatamaan ito ng mga pa-shadow. Ito ang mana mula sa mahiwagang punyal. Nagliwanag ang mga mata ni Jiaofang. Sa pagkakataong ito, hindi talaga kinuha ng maliit na pasang magnanakaw ang mahiwagang punyal, sa halip ay hiniram ang layunin nito. Hindi mahirap isipin na,
kung maiintindihan ni Zhao Feng ang Ice Imperial Spear, mauunawaan din ng maliit na pas ang magnanakaw ang misteryosong kunyal. Pangunawa. Ang isang pusa na ilang taong gulang pa lang ay kayang gawin iyon. Si Zhao Feng ay lalong nagusisa tungkol sa kasaysayan ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa simula, ang maliit na pas ang magnanakaw ay napisa mula sa isang itlog. Ito ay kainahinala sa sarili nito, dahil ang mga pusa ay mga mamal, at ang mga mamal ay malinaw na hindi nagmula sa mga itlog. Meow meow. Tumaas ang hangarin ng munting magnanakaw na pusa nang itulak nito ang malaking tamad na pusa sa Six Warlock Divine Tower. Master, ang dalawang pusa ay nag-aaway ngayon sa loob ng tore. Sinabi ng mga pari sa matanda na may puting balbas na umubo ng dugo kanina. Ang malaking tamad na pusa ay ang kinatawan ng sage at, ngayon na maaaring nakikipag-away ito sa isa pang pusa ng parehong lahi, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Hindi kami dalubhasa sa labanan. Ang kasaysayan ng magnanakaw na pusa ay hindi maarap gaya ng malaking tamad na pusa, at tila konektado ito sa Tao of Life at pamana ng langit. Baka ito ang mananayaw ng tadhana.